Eto na. Naku, talagang seryoso ang gobyerno under Executive Department na sumunod sa mga batas na pinapairal dito at sa international. Alam niyo bakit? Nakahanda na po ang Executive Department na sa oras na may warrant of arrest o dumating ang warrant of arrest na dala ng Interpol laban sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte sa crime against humanity dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands, ay gagawin na ipatupad ito. Kahit pa anong sabihin ng mga senador na tumututol dyan sa pag-aresto kay Duterte, ay gagawin pa rin ng Executive Department na ipatupad ang warrant sa oras na dumating. Kaya ako sinabing sa oras kasi po may mga balita ngayon na nandito na raw, may nagsasabing paparating na. Pero ako, hanggat hindi ko nakikita yung warrant of arrest, hanggat hindi pinapakita ng mga autoridad, mahirap sabihin yan kasi mahalaga yung dokumento. Okay? Ang paniniwala ni Secretary Remulla, DOJ, Secretary Department of Justice, Secretary Remulla ng kapatid Department of Interior and Local Government, Philippine National Police Marbil, Chief PNP, at Major General Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group o CIDG, na ipatutupad nila sa lalong madaling panahon at kahit anong oras basta dumating ang warrant laban kay Sara Duterte, Bato de la Rosa at mga general ng PNP na co-accused. Kung yung mga balita sinabi nila nasa mga 8 hanggang 9, pero bandang huli lumalabas parang 7-6 na lang. Kahit ilan yan, same pa rin. Hindi titigil ang Executive Department kahit na anong sabihin pa ni Amy Marcos at ng ilang mga senador, katulad ni Bato de la Rosa, na laging ginigit na mali ang paghuli at pag-surrender. Kasi hanggat hindi po na-amend o nababago ang Republic Act 9851, obligasyon ng Philippine Government iton over sa ICC ang maaaresto dahil sa warrant of arrest. Kasi yun ang sinasabi ng Section 17, kung di ako nagkakamali, ng Republic Act 9851. Yun ang kapangyarihan ng Philippine Government iton over, ibigay sa ICC, patapos na maipatupad ang warrant. Yun din ang gagawin kina Bato de la Rosa, Senador, at iba pang mga co-accused, pati si Sara Duterte. Ganun po ang mangyayari. So, asahan na natin na may papalag dyan, may magre-reklamo, ay wala tayong magagawa. Kung ano ang inyong legal na galaw or ano bang technical at legal na issue, nasa inyo yan. Pero paninindigan ng gobyerno kung ano ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin sa mga co-accused, kahit sino pa, kahit pangalawang Pangulo pa. At alam nila yan. Kasi ang crime against humanity na kaso ay dahil sa reklamo ng libu-libong pamilya o biktima ng human rights violation mula nung sila yung mga mayor pa ng Davao City at naging Pangulo, ang dating Pangulo ng 6 na taon. At si Sara na mayor ng Davao City at naging Vice President ngayon. Yung kanyang pananagutan nung siya ay mayor pa, base doon sa testigo ng mga taga Davao na ngayon ay nag-testify na at may sinumpang salaysay before ICC. So, anong aabangan natin? Marami. At subok na ang grupo ni General Torre, PNP, Chief Marbil at DILG at the Department of Justice. Ipatutupad nila yung batas na yan at court order kung kailangan. Lalo na ngayon, napatunayan na nila na ang Interpol, dahil member tayo dyan, dapat irespeto. Ngayon, meron pang susunod na tayo naman ang mga kailangan sa Interpol dahil si Harry Roque, sa oras na lumabas yung warrant of arrest mula sa korte sa qualified human trafficking, Interpol to Interpol yan. Interpol ng Pilipinas, makikipag-ugnayan sa Interpol kung saan nasan si Roque. Kung halimbawa nasa Netherlands kasi nag-apply ng asylum, hindi siya pwede lumabas pagka nag-apply ka. So, Interpol doon ang huhuli sa kanya. Yan na po yun. Ganyan talaga ang mangyayari.
Kaya yung mga Pilipino na banat ng banat at may mga kaso rito tapos magtatakbuhan kayo, pupunta kayo ng Amerika, pupunta kayo kung saan saan. Aba, huwag niyong kalimutan ng Interpol, member tayo dyan. Hahabulin at hahabulin kayo. Mananagot at mananagot kayo. Hindi pa ho tapos. Hindi pa tapos, halos nagsisimula pa lang. Magtatatlong taon pa lang si Pangulong Marcos sa June 30. Ngayon po ay Mayo pa lang. Next month pa yung pangatlong taon. So mayroong another 3 years pa. Pag hindi kayo tumigil sa mga wala sa lugar at paglabag sa batas, hindi nagbibiro ang rule of law program at implementation kasi yan ang sinumpaang salaysay. Sinumpaang tungkulin ng Pangulo at lahat ng opisyal ng gobyerno sumunod sa alituntunin ng saligang batas. Ipatupad ang batas. No one is above the law. Ayun. So hindi ito pananakot. Ngayon, kung maghahanda kayo para paghanda nyo sa puntong legal, ay di paborito sa inyo. At least alam na ninyo. Inuulit ko, gagawin ng Estado, gagawin ng Executive Department. Walang pwedeng humarang dyan. Maliban lang kung may mga court order na pigilan sila. Pero may legal battle yan. Pero politiko, haharang. Ilang senador, ilang kandidato, haharang sa warrant of arrest at Republic Act 9851. Naku, hindi ho pwede. Seryoso, lalo pa yan. Nilait-lait nyo ang pulis. Nilait-lait nyo si Marbil. Nilait-lait nyo si General Torre. Masyadong personal ang banat nyo kay Torre. Ay siya ho'y nagpapatupad ng arrest order. Ay, huhulihin kayo talaga. Huhulihin ang lahat. Ayun na po. Hindi yan batas militar o martial law. Malayo-malayo. Yan ay parte ng due process. Pag hinuli kayo, yan ay due process. Pagkakataong binibigyan kayo, maipaglaban nyo ang inyong sarili sa tamang proseso, sa korte, hindi sa social media, hindi sa traditional media. Kung sasanay kayong puro sa media, social media, banat ng banat, wala naman dokumento, walang pagpapatunay, ay may problema kayo. Pag binalikan kayo, ayun po yun. Ang gobyerno seryoso dyan. Hindi naman nagkulang tayo ng paliwanag. Hindi ako taga-gobyerno. Sumusuporta lang ako sa gobyerno, sa ating mga batas at Philippine government kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino, kasama ako doon. Dapat kasama rin kayo. Kung Pilipino kang totoo, magmalasakit kayo sa ating batas at gobyerno dahil atin ito. Tayo yun. Pero kung kayo ay magiging pasaway dahil meron kayong kinakampihang politiko, kinakampihang pamilya na alam nating lumalabag sa batas, kasama kayong maaari magkaproblema sa implementation ng mga batas. Yun po yung ating paalaala. Walang takutan. Pure paalaala lang ito. Aking interpretation, analysis at opinion sa mga nangyari. Kaya ako nagpapaalaala lang. Wala akong authority sabihin kung ano. Paalaala lang at nang hindi kayo sumabit. Paalaala lang nang hindi kayo madamay. Hindi pwedeng takutin ang batas, hindi pwedeng takutin ang gobyerno dahil ang batas at ang gobyerno magkasabayan, naggagalaw against you, against kanino man, pag hindi sumunod at lumabag pa kayo. Please like and share ng video ito. Abangan, subaybayan ang mga kaganapan